this juncture of our country's history, we have to see a candidate with a different lens, because the times are different now. Our next political leaders should be of a new mindset. If traditional politicians held the key to our country's future, then our country would not be in the quagmire it has been in. With the pandemic raging and the threat of the Delta variant looming over our nation, there is no time to waste. The next president of the Philippines must know how to deal with the pandemic. And there's a superpower that has annihilated our reefs, poached our sea creatures, overfished our maritime territories, and cynicized our archipelago. A matter that can bring us to war and subjugation. In the past 5 years, our government has let China steal and destroy our territories in the West Philippine Sea and the natural resources therein. The next president of the Philippines should have the expertise to address the two most pressing national concerns, namely the raging pandemic and the territorial conflict in the West Philippine Sea, both of which are strongly linked with our national economic recovery and pathway towards national peace and prosperity. The next president of the Philippines must have the courage to enforce the UNCLOS and stand up against China in the West Philippine Sea. Ako po si Commander Lysander Aguilar Ordenes, isang West Philippine Sea Naval Serviceman. Nagtapos po ako at pinag-aral ninyo sa Philippine Military Academy noong 1988. Noong pong 1989, ako ay isa na pong ganap na opisyal ng Philippine Navy, Philippine Fleet na assign po sa Patrol Force. Kami po ang nagpapatrolya, nagbabantay sa West Philippine Sea. Ang Likas Island po, na isa sa ating siyam na teritoryo sa West Philippine Sea, ay isa sa pinakamagandang isla na aking nakita. Ito po ba'y pahihintulutan nating makuha ng ibang bansa? Bilang pinuno ng Naval Special Warfare, SEAL Team 4, na naka-assign po sa Puerto Princesa, Naval District 4, Western Command, ako po ang naatasan na dalhin ang ating mga kasundalahan sa West Philippine Sea sa isang primary purpose. Ito po ay bantayan ang ating teritoryo. Kung gusto po nating mapanatili ang ating mga isla, ang ating mga bahura, ang ating mga kabatuhan sa West Philippine Sea, ang kailangan lang po nating gawin ay magbantay doon and just be there. Tayo po ay ganap na handa sino mang bansa na nais na kunin ang ating teritoryo sa West Philippine Sea. Ang ating pong mga naval exercises katulad po ng Balikatan, tayo po ay pinaghahanda kasama ng ating mga allied forces at sa bawat pagsasanay ay lalo pong lumalakas at gumagaling ang ating Philippine Navy. Lahat po ng nakikita naming mga foreign structure, mga banyagang muhon, mga object, mga bagay-bagay doon, pati na po ang mga fishing boat, mga barko ng iba pong mga bansa, ay amin pong pinaalis, pinalalayas po natin sila dahil wala po silang karapatang manatili at kumuha ng mga yaman dagat sa ating pong teritoryo. Pinag-aral po ako ng ating pamahalaan at ng pamahalaang Amerika sa United States Naval School Explosive Ordnance Disposal at nagdalubhasa po tayo sa Biological Warfare and Mitigation sa US Nav EOD. Dahil po sa aking pagpupunyagi, ako po ay ginawaran ng Leadership Award. Mahigit po na 120 estudyante kami nagsimula mula po sa 15 bansa at 3 po lamang na estudyante po ang nagtapos na matagumpay. Nung naganap po yung Ebola epidemic sa Africa, ako po ay nandun na naghahanap buhay at nakatira.
na i-apply ko po sa Africa, sa Caribbean at kahit po sa Estados Unidos ang aking natutunan. Kung saan po mayroong pangangailangan sa pandemic mitigation, ako po ay pupunta doon. Marami na rin po akong naturuan ng mga civilian, mga sundalo, mga guro, mga manggagawa, mga business people, mga estudyante tungkol po sa biowarfare and pandemic mitigation. Yan po ang kailangan natin ngayon po sa Pilipinas. Dito po ako nakakatulong sa ating mga kababayan kung ano po ang maaari nilang gawin upang hindi po sila magkasakit at sila po ay mabuhay ng malusog sa panahon po ng pandemya. As it is, our country's lockdown is nearly 2 years running, with no significant progress in pandemic control in sight. If nothing changes, the future will resemble the past. Who is the right person for such a time as this? That right person may come in a totally unexpected form, a non-politician, yet battle-tested in defending the country, who can take by the horns our nation's most formidable foes, both seen and unseen. Who among the presidential aspirants has been to the West Philippine Sea itself to blast Chinese markers and order Chinese vessels to retreat and stop their incursions? Who among them has a track record of standing up in person against Chinese naval aggressions? Have the other presidential aspirants ever sailed into the West Philippine Sea and by their national governmental authority commanded the Chinese forces to leave our territory? If the other presidential aspirants knew how to make the Filipino nation overcome the pandemic, they'd have done so, since they have been in power on a national governance scale or major regional governance scale during this pandemic. If traditional politicians with a track record for a national government post can solve our country's most pressing problems, then they should have already solved them. We cannot limit our nation's possibilities to traditional politicians. May nagtatanong po sa akin kung ano ang pwede ko pong gawin kung ako po ay tatakbong presidente ng Pilipinas at ano po ang aking kakayahan. Kailangan po natin ng liderato na once and for all ay pigilan po natin ang illegal na pagsakop ng banyagang bansa katulad po ng komunistang China sa ating mga territories at pagpasok nila sa ating EEZ sa West Philippine Sea. Pangalawa po, ang biowarfare pandemic mitigations. Ito po ang aking pinag-aralan at kasanayan sa ibang bansa dito sa Pilipinas. Sana po ay marinig ako ng ating mga pinuno upang once and for all, magawa po natin yung tamang hakbang para mapigilan na po natin ang paglaganap ng COVID-19 virus. Lalong-lalo na po itong mga virus sa lumalabas. Hindi po tayo dapat matakot dahil po meron pong siyensya na ating magagamit at pamamaraan upang mapigilan po ang paglaganap at unnecessary na pagkamatay ng mga tao dito sa Pilipinas. Kung tungkol naman po sa disaster preparedness and response, tinyente pa lang po ako noong pong 1991, nung pumutok po ang Mount Pinatubo. Ako po ang unang pinadala doon ng Philippine Navy. Kasama ko po sa disaster response ang mga pinuno at mga estudyante po ng Ateneo de Manila at ng Lasal. Kasama po yung Gideons. Kami po ay nagdala ng relief goods sa ating mga kababayan na ayaw umalis sa Mount Pinatubo. At binigyan po natin sila ng temporary shelters. Kasama po natin yung pamahalang bayan ng Olongapo. Matagal na po ang counterinsurgency. May higit 50 taon na po siya. Ngunit hindi pa rin natatapos. Ang solusyon po dyan ay practical na solusyon. Ibigay po natin sa ating kababayan ang kapayapaan na minimithi nating lahat. Ang hanap buhay, kailangan po ng hanap buhay. Kung wala pong hanap buhay ang ating mga kababayan, hindi po sila magsusurvive ng may dangal. Pangatlo po, ang sinseridad ng bawat panig. Yung panig po ng mga nagre-rebelyon at yung panig po ng
tagapagpaganap ng kapayapaan, magkaroon po ng totoong usapan sa harapan po ng taong bayan. It involves the cooperation of everybody on both sides. Hindi po natin kailangan ipagpatuloy ang pagpatay sa ating mga kababayan. Sapagkat mga Pilipino po tayong lahat, we can solve it without the resorting to violence. The times are new. The world has entered into a new era. Our country needs a new sunrise. Our country needs a new mindset.